Sa kwento nating ito, matutunghayan natin ang buhay ni Aling Rosa, isang ina at asawa na tahimik na nagtiis sa pagwawalang bahala ng kanyang pamilya. Hindi siya pinakinggan, hindi pinahalagahan. Ngunit nang siya'y mawala, doon nila naintindihan ang tunay niyang halaga. Sa mataong kalsada ng Quezon City, abala ang lahat sa kani-kanilang buhay. Isa sa mga taong iyon ay si Ernesto, isang lalaking naniniwalang sapat na ang kanyang kita para maitaguyod ang pamilya. Madalas silang magtalo ng kanyang asawa, si Aling Rosa, tungkol sa pagiging pabaya niya sa bahay. Nagtratrabaho ako para sa pamilyang ito, kaya gagawin ko ang gusto ko. Kung ayaw mo, umalis ka. Ako ang kailangan dito, hindi ikaw, laging sambit ni Ernesto. Tumigil na sa pagsagot si Aling Rosa. Hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil ramdam niya ang katotohanan. Saan ba siya pupunta? Kahit sa gitna ng lungsod, nananatili ang mapanghusgang mata ng lipunan sa babaeng nagbabalik sa tahanan ng magulang. Ang anak na babae ay bisita lamang sa sariling tahanan, anya. Kapag tumagal ng isang araw, tsismis agad at kahihiyan sa magulang. Nilunok niya ang sakit, itinago ang kanyang lungkot, at nagpatuloy sa pang-araw-araw. Isang umaga, nilagnat si Aling Rosa. Pero kahit masama ang pakiramdam, pinilit niyang magluto ng almusal at maghanda ng baon para sa mga anak. Nang makita siya ni Ernesto, sinabi lang nito, magpatingin ka sa doktor, bago umalis para sa trabaho. Pagsapit ng gabi, lumala ang kanyang lagnat. Tinawagan niya si Ernesto at sinagot siya ng, bibili ako ng gamot pauwi. Pagdating sa bahay, inilapag lamang ni Ernesto ang gamot sa mesa. Inumin mo to, wika niya. Sa kanyang isipan, sapat na yon. Hindi niya napansin ang panginginig ng kamay ni Rosa habang inaabot ang tableta o ang luha niyang pilit itinatago. Ni hindi siya nilapitan, ni haplusin man lang ang kanyang noo. Pati ang kanyang biyenan ay nagsalita ng malamig, hindi naman siya kailangan dito. Ayos lang ang lahat kahit wala siya. Pero hindi ayos ang lahat. Hindi kumain si Aling Rosa. Nakatihaya siyang nagdaranas ng lagnat at sakit ng tiyan. Sa kabilang kwarto, mahimbing ang tulog ni Ernesto, nananaginip tungkol sa kanyang trabaho kinabukasan. Kinabukasan, muling pumasok si Ernesto. Iniwan muli si Rosa sa kanyang pagkakasakit. Nang gabi, hindi na siya makatayo. Tinawagan ng biyenan si Ernesto, ngunit tumugon lamang ito ng pauwi na ako. Nang sa wakas ay dumating si Ernesto at isinugod siya sa ospital, huli na ang lahat. Wala na si Aling Rosa. Ang babaeng tahimik na nagtiis ng sakit at hinanakit, ang sinasabihang walang silbi, ay tuluyan nang nawala. Sa pagkawala niya, napatunayan kung gaano siya kahalaga. Mula noon, nagkagulo ang bahay. Hindi makahanap si Ernesto ng gamit, hindi makakain ang mga anak, at napagtanto ng biyenan na hindi niya kayang pamahalaan ang bahay nang wala ang mga kilos ni Rosa. Ngayon, nakaupo si Ernesto sa isang magulong bahay, luhaan, bulong niya sa sarili. Hindi pala ako ang kailangan ng bahay na to, ako ang nangangailangan kay Rosa. Pahalagahan ang tahimik na sakripisyo, madalas nating hindi napapansin ang mga taong araw-araw na nagsasakripisyo para sa atin dahil tahimik lang sila. Ngunit sila ang tunay na haligi ng ating tahanan. Hindi sapat ang pera sa isang pamilya, ang pagmamahal, respeto, at malasakit ay mas mahalaga kaysa anumang halaga ng pera. Ang tunay na pamilya ay binubuo ng damdamin, hindi lang gastusin. Huwag mong ipagpaliban ang pagkalinga, minsan, kapag naisip mong kumustahin o alagaan ang mahal mo sa buhay, baka huli na ang lahat. Gawin ito habang may pagkakataon pa. Ang katahimikan ay hindi palaging kahinaan, si Aling Rosa ay hindi umimik, pero hindi ito nangangahulugang wala siyang nararamdaman. Ang sakit na kinikimkim ay maaaring mapuno at sumabog sa pinakamasakit na paraan. Ang mga ina ay puso ng tahanan, kapag wala na sila, doon lang natin mapapansin kung gaano kabuo ang pamilya dahil sa kanilang presensya. Kung naantig ka sa kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-comment sa ibaba ng inyong saloobin, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento. I-share mo na rin ito sa mga kaibigan at kapamilya mo, baka ito ang kwentong kailangan nilang marinig ngayon. Tandaan, ang pagmamahal at pagpapahalaga dapat ipinapakita habang may oras pa.